morning guys. Ito na tayo sa 5th day dito sa Scarborough Shoal. So our usual morning here, yan si Apo Chukay, tapos na mag breakfast. Dive na naman si bro, what's yan, kumakain pa. Yan, mga kasamahan namin dito ayos na mga isda. Yan, ang iba naglalaot na. Yan. Sa malayo, nandun yung isang fishing vessel ng China. Daing bro. Oy, salamat. Baka na ka? Wala pa. Oh, paano isa? 3-1. Thank you. Bigyan yan, mamimihasa yan. Oo, nabigyan ako ng balo. Marami na kaming daing doon, banda oh. Mga daing. Nandun, daing, may daing. Ayan, ang dami. So, welcome back to this channel. Dito na tayo, dive na naman. Malapit lang tayo sa aming motherboat pag-dive. Medyo malalim dito sa Anchorage area. At dito may sumalubong sa atin na grupo ng mga Rainbow Runners. Kaya lang kinapos na tayo sa hangin, kaya umangat agad tayo. Pero ito, balik agad kasi nandun lang sila sa baba. Paikot-ikot lang. At pumili na tayo ng titirahin. Medyo malikot lang at hanggang nakatira din tayo at spine shot po yan sa first fish of the day. Sakit po na. Medyo malaki na ito, nasa 3 kilos. Ayan, napakaganda ng pagtama natin dito. Walang kawala. At dito pumunta tayo sa medyo malalim at nag-abang. At may nakita tayong isang magandang isda. Nang makakuha tayo ng magandang range, ayan, tinira natin at natamaan naman. Kaya lang medyo daplis ang tama dito. Ayan ang ating second fish of the day, isang jobfish. Good size na rin mga lods. At ang third fish natin ay isang dugtut tuna. So ito yung unang dugtut tuna natin dito sa Scarborough Shoal. So medyo sumablay tayo, wala tayong video sa actual na pagtira dito.
Napakabilis ng pangyayari. Hindi na natin naon ang camera habang ito ay lumapit sa atin. Ang laban na bigay sa atin ang ating 6 kg Dogtooth Tuna. Yan po, pagkatapos nito nating tamaan, pumunta ito sa mababaw. Dito na natin na-secure. Sumabit ito pero hindi naman yan photo ng ating line. Dahil hindi po ang ating shooting line, hindi tayo gumagamit ng monoline. So based sa experience ko, talagang medyo mabuti ang mga monolines. Maliban na lamang kung ito ay gagamitin sa low water hunting. Finally. Kaya all the way dahil hindi po tayo. Lalo na sa mga mamalaking targets. So hindi pa naman tayo naputulan ng shooting line na dahil so far. At ilang sandali, bumaba na naman tayo dahil may nakita tayong fish activity sa medyo malalim na area, nasa mga 25 meters. At dito, nag-set up tayo ng ambos. Mayroon tayong nakikita mga midnight snappers. At habang tayo naghihintay, may biglang umangat na magandang isda. At dito, pumwesto tayo para makakuha ng magandang rates. Hinahayaan natin itong magkalapit ng maayos. So, hindi na natin masyadong pinansin yung mga ibang isda pa at tinira na natin. Yan, nakatama rin tayo pero medyo malakas ang isda to. At bigla pa itong sumabit sa medyo malalim pa na bahay. Medyo may kalaliman talaga kaya hinanap ko si Bro Apo Chukay. Aking buddy dito na medyo malapit lang sa akin. Mag-request sana ako ng backup siya ang mag-buddy sa akin. Titingin sa akin habang nag-retrieve sa ating isda. Kaya lang nakaakyat na pala siya sa bangka at medyo alanganin tayo dito. Pero naghintay pa rin tayo. Nang nakapag-relax tayo ng mabuti, nag-decide ako na bumaba kahit wala si Bro Apo Chukay. Ayan. Dahan-dahan tayo nag-free fall. Nang malapit na tayo sa lokasyon ng ating isda, so tinignan natin ang sabit kung saan ito banda. Yan, hindi naman masyadong komplikado ang sabit, kaya kampante na rin tayo na madali natin itong mag-retrieve. Yan po ang ating red bass mga lods. Sa itong personal best natin 10 kilo. Ayan, napakadali lang natanggal ang sabit kaya umangat din tayo. At matiwasay naman tayo nakaangat na walang problema. Kaya lang, hindi malalim talaga ang spot na to.
red bass. Nasa 10 kilo. Again, isa ito natin personal best natin. Nasa 10 pa lang tayo. Ito ang pangalawang 10 kilo na red bass na nahuli ko. Ayan po, na-secure na natin ang ating red bass. At dito, selfiehan na naman natin. At least makita din ang ating kagwapuhan sa Manila. Ayan po. Thank you, Scarborough Shoal. Shoutout ko pala sa ating sponsor, sa ating dive suit, Apnea, ng MNG Trading, ng Lapu-Lapu City, managed by Jonathan Comiso. Bro, shoutout sa'yo. Thank you so much. Sa muli nating pagbaba, may nahuli na naman tayo isang midnight snapper. Ayan po. Gold size po yan, mga lods. At may nadagdag pa akong isang rainbow runner at bluefin trevally, pero hindi ko na mahanap ang video nito. Yeah. Mga lods, oh. Huli ko kayong araw na to, Sunday, February 4, dito sa Scarborough Shoal. Yan. Made in China. Made in China. Yan, ang huli ng ating master bugs sa araw na to. Alright, congrats. Thank you. To Master Thank you, Scarborough. Yan, better things daw. Meron tayong dugtut tuna, rainbow runner. Yan. Okay. Muli akong nag-dive sa hapon, sa light afternoon dive na to. At binanatan ko dito ang mga big eye emperors na mga makukulit. Dive bombing or drop bombing po ginagawa natin dito. Tinatrap ko sila sa isang lugar o kaya hinahabol. At medyo effective naman kasi pag nag-set up tayo ng ambush, napakatagal palapitin ng mga ito. Dito may binaban ako ang isang school o barracudas at dito naka double kill tayo sa isang tira. Ayan po, maliliit nga lang pero pwede na. At this point guys, nagkita na kami ni Bro Apo Jukay. Dito ang daming huli niya sa hapon. Meron siyang barracuda, meron din siyang dugtut tuna. Ayan po, ang dami naka-harvested. Congratulations bro sa mga huli mo sa araw na to. At nagpatuloy ako sa pagsisid, kaya medyo hapon na at may naidagdag pa tayo mga maliliit na big eye emperors. Ayan, gumamit tayo ng ring single band lang. At muli mayroon tayong tinira na isang maliit na runners directly sa baba lang ng aming motorboat, the legendary Joe.
At ito po ang nalikom ko sa quick after the dive, yung mga Big Eye Emperors at dalawang Barracudas. At si Bro Robert Wasawas naman nakahuli ng isang malaking red bass. Congrats, bro. That's all for now, and thank you so much for watching. Sana mga pagkakas. Do not forget to subscribe to